Feeling mo imposibleng mag-ipon kasi maliit ang kita mo? Parang kahit anong gawin mo, laging ubos ang pera bago pa dumating ang sweldo. Good news, hindi mo kailangan ng malaking sahod para makapagsimula mag-ipon. Ang kailangan mo ay tamang diskarte at consistency. Sa video na to, ibabahagi ko ang 6 na tips na pwede mong simulan ngayon, today, para makapag-ipon ng mabilis kahit limited ang budget mo. Ito yung mga techniques na ginagamit ng mga taong matalino sa pera at pwede mo ring gawin kahit baguhan ka pa lang sa pag-manage ng finances mo. So kung ready ka na para magkaroon ng extra cash sa savings account mo kahit maliit ang kita mo ngayon, let's dive in. Unang tip, pay yourself first. Ibig sabihin, unahin mo magtabi ng pera para sa sarili mo bago ka gumastos sa kahit ano. Ganito kasi karamihan ng ginagawa ng tao. Pagkasweldo, bayad ng bills, grocery, luho, at kung may matira, yun lang ang naiipon. Ang problem, madalas walang natitira. Kaya baliktarin mo ang sistema. Pagdating ng income mo, kahit 20 pesos lang yan, 50 pesos o 100 lang per day, itabi mo na agad sa separate account o envelope. Isipin mo na parang bayad sa future mo yan. Kung consistent ka, kahit maliit ang kita mo, after 1 year, magugulat ka na lang sa ipon mo. At yun, yung start ng magmo-motivate sa'yo na ipagpatuloy pa yan. Tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang sinimulan mo. Ang mahalaga at ang importante, magsimula ka. So practice tayo ng taking action. I-like mo tong video na to, okay? Para ma-practice lang yung taking action muscle mo. Next, ito yung simple pero powerful na hack para iwas sa impulse buying. Kapag may nakita kang gusto mong bilhin na hindi naman kailangan, halimbawa, sapatos, meron ka pa naman, gadget o pagkain sa labas, maghintay ka muna ng 24 hours bago mo i-check out o bilhin. Bakit? Kasi madalas yung excitement o gusto mo, temporary lang yan. After 24 hours, mawawala na yung urge at marirealize mo na hindi pala talaga kailangan. Personally, ginagawa ko to sa mga online sales. Dati, pag may 99 sale o 11/11 sale, add to cart agad. Pero nang ginamit ko yung 24-hour rule, halos 70% or even 90% ng mga gusto kong bilhin, hindi ko na binili. Ang result, mas maraming pera ang naiwan sa account ko na available para maggamit ko sa pag-invest. Ngayon, kung gusto mo kaming gumawa ng mga video patungkol sa investment ideas, comment down below invest para makita namin na marami yung interesado sa topic na yan at gagawa namin ng libreng videos. Okay ba yan? O, take action ha. Comment down below. Kailangan ma-practice natin yung taking action muscle mo. Tip number 3, mag-no spend challenge. Ito yung simpleng challenge kung saan magsiset ka ng 1 or 2 days kada linggo na wala kang gagastusin maliban sa basic needs mo. No coffee shop, no food delivery, no mall shopping, as in zero gastos sa luho. Pwede mo rin gawing mas exciting. Parang game na may goal. For example, this week, Tuesday at Thursday, no spend days ako. Kapag natapos mo yung challenge, ilipat mo yung na-save mo sa ipon mo agad. Ginawa ko to dati at ang saya kasi parang may reward yung sarili ko plus natututo ka rin maging creative sa kung paano mag-enjoy nang hindi gumagastos. Magluto sa bahay, mag-movie night gamit lang ang existing subscription o magbasa ng mga libro mo. Ang maganda sa no spend challenge, hindi lang pera ang naitabi mo, natututo ka rin mag-control sa gastos. So ayun, kung susundin mo ang mga naunang tips, so makakatulong siya kahit maliit pa lang yung kita mo. Ngayon, may ginawa kaming libreng starter kit, Filipino Wealth Starter Kit. Pwede mo siya ma-access online, libre yan. And automatically, magiging part ka rin ng community ng mga Filipino na nagsishare at gusto ring matuto patungkol sa pag-manage ng pera. Mahalaga, nagsusuportahan tayo. So punta ka, philmentors.com/free para ma-access mo yung Filipino Wealth Starter Kit at maging part ka ng online community. Lahat naman yan for free. Tip number 4, maghanap ng side income. Alam mo yung kasabihan na kung gusto, may paraan,
Ito yung isa sa pinaka-effective na paraan para mapabilis ang pag-iipon. Dagdagan mo yung pumapasok na pera. Hindi mo kailangan mag-resign o mag-full-time sa ibang trabaho. Pwede ka mag-start small. Magbenta ka ng mga pre-loved items online. Mag-offer ng skill gaya ng graphic designing, writing, o tutoring, o kaya mag-try ng maliit na buy and sell business. Kahit 500 o 1,000 pesos extra per week, pag consistent, malaking tulong sa savings. Personally, yung first side hustle ko dati, halos pambayad lang ng internet. Pero eventually, naging extra ipon din. Remember, kung gusto mong mas mabilis makapag-ipon, hindi pwedeng puro tipid lang. Kailangan ng extra kita. Kung gusto mo namang gumawa kami ng videos patungkol sa extra income, comment down below extra income para makita namin kung marami yung interesado. And pag marami yung interesado na nag-comment below, automatic gagawa namin ng libreng video yan. O, take action ha. Pinapractice natin yung taking action muscle dito. Tip number 5. I-track mo yung maliit na gastos. Ito yung mga gastos na parang wala lang. Pero pag pinagsama-sama mo yan sa isang buwan, naku, napakalaki pala nang nababawas sa ipon mo. Halimbawa, kape sa labas, magkano yan? Ngayon, nasa 200 pesos na. Yung fast food, di ba? Sobrang mahal na rin. Yung mga extra grab o tricycle ride, kung araw-araw mo itong ginagawa, naabot yan sa libo-libo sa loob lamang ng isang buwan. Kaya importante na i-track mo lahat. Yes, lahat ng ginagastos mo. Pwede sa notebook lang or expense tracker app. Yung mga awareness lang na, uy, lumampas na ako sa budget sa kape. Sapat na para magbawas ka. Sabi nga, yung mga small leaks sink big ships. Kung maayos mo ang maliit na taga sa wallet mo, mas mabilis mapupuno ang savings mo. Tip number 6, mag-set ng specific savings goal. Mas madali mag-ipon kung malinaw kung para saan yung iniipon mo. Kasi kung mag-iipon lang ako ang mindset mo, mabilis ka mawawala sa focus. Instead, mag-set ka ng malinaw na target. 10,000 pesos sa loob ng 6 months para sa emergency fund, 20,000 pesos by December para sa bakasyon. Kapag specific at may deadline, mas motivated ka kasi. Alam mo kung gaano kalayo na lang ang goal mo. At para mas madaling i-manage, hatiin mo sa maliit na target. Halimbawa, kung 10,000 pesos in 6 months, ibig sabihin 1,666 per month lang yon. Ganito rin ginagawa ng mga successful savers. Hindi sila basta nag-iipon. Nag-iipon sila ng may purpose. Disclaimer lang mga ka-mentor, ang lahat ng impormasyon na binabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at pagbibigay kaalaman. Hindi ito kapalit ng profesional na payo sa pananalapi, negosyo o personal na sitwasyon. Mga ka-mentors, don't forget to subscribe to this channel para makatanggap ka ng mga libreng videos kagaya nito.